Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapag nakita ninyong kubkob na ng mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa Judea at umalis ng lungsod ang mga naroon. Huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan. Kawawa ang nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kapigatian sa lupain ito at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Namatay sila sa tabak at dadalhing bihag sa lahat ng bansa, at ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay ngayon ay Huwebes ng huling linggo sa karaniwang panahon, at dito sa ating parokya, ating pinagdiriwang din ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Milagrosa. At sa pagtatapos nito, talagang patapos na rin ang ating pong kwento sa ating Ebanghelyo, at tinatapos na rin ito ni Jesus sa mga habilin at mga paalala. Bagamat sa unang pakikinig, talagang medyo nakakatakot ang mga mangyayari pagdating ng wakas. Sabi dito, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak, malilito, makakarinig tayo ng mga ugong at mga daluyong ng dagat, mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga bituin, ang mga planeta at iba pang mga nasa kalawakan. Pero sabi ni Jesus, kapag dumating ang panahong ito, kapag nangyayari na ang mga ito, sabi niya, magalak kayo. Magalak. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, magalak. Sigurado ba? Lalo na ito mga Legion of Mary na ngayon ay sumasariwa yung renewal ng kanilang commitment bilang mga legionaries. Tama ba? Ano bang pagkakaintindi pag sinabing legionaries? Legion. Legion of Mary. Kawal ni Maria. At sino ang kaaway? Na dapat sagupain ng mga kawal ni Maria. Ano-ano ba?
Sino? Kayabangan, kahalayan, pagkamakasarili. Ito yung mga kaaway. At kapag ang mga tao nasasakop ng mga ito, natatakot ito pagdating ng araw ng pagtatapos o pagwawakas. Minsan nga, madalas ko pong sinasabi, kailangan kasi yung mentality natin mabago. Hindi natin kinatatakutan. Minsan, halimbawa, bumaha, pumutok ang bulkan, marami sa atin takot na takot at talagang ang nangyayari sa atin ay magalit sa Diyos o kaya ibaling sa Diyos ang sisi sa lahat ng mga nangyayari sa ating pong paligid. Malinaw na sinabi ni Jesus, hindi tayo dapat matakot. Kung mangyari ito, tumalma ka lang. Dapat confident tayo na hindi tayo mapaparusahan dahil pinaghandaan natin ito. Paghandaan mo. Diba? Narinig din natin, diba? Sabi, pagdating ng araw, kukunin ng isa, iiwan ng isa. So, hindi tayo dapat, bilang mga Legion of Mary, hindi tayo dapat matakot. May katapusan ang bawat isa sa atin. Pwedeng sabay-sabay, pwedeng isa-isa. Pero may katapusan. Lahat may katapusan. Pero mga nangyayaring kaguluhang ito, imbis na matakot, kailangan tayong mas magkaroon ng pag-asa. Kasi kapag nangyayari ng mga ito, halimbawa lang po, sa bawat isa, minsan nakakaranas tayo ng sakit. At kapag may sakit na tayo, talagang magkakasakit ka lalo sa kakaisip mo sa iyong sakit. Lalo pa sa panahon natin na talagang mahirap magkasakit kasi magastos magkasakit. Wala tayong healthcare na malinaw o maganda dito sa ating bansa. Kapag nagkasakit ka at hindi mo pinagandaan, wala kang health insurance, wala kang PhilHealth, wala kang kung ano man, talagang kaawa-awa ang may sakit. Pero sabi, muli, mas magalak tayo imbis na magmukmok. Paghandaan. Kaya nga, muli sabi ko sa mga Legion of Mary, magsusuot kayo ulit ng medalya. Ang medalya, hindi anting-anting, na para bang pagsuot mo yan, ay hindi ako mamamatay. Pagsuot mo yan, ibig sabihin, magpapaalala lagi sa atin na sa tulong ni Maria, mas maging handa ka nawa. Paghandaan mo ng masaya, hindi ng malungkot ang pagdating ng wakas. Hindi nagkukulang si Jesus sa paalala sa atin. Kaya nga sabi, kapag may mga kaguluhan na, magalak kayo kasi darating si Jesus para iligtas ang mga nananalig sa Kanya. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa takot. Kailangan tayong mabuhay sa pananampalataya o pananalig natin. At ang taong may pananalig, wala itong katatakutan anuman ang mangyari. Basta't handa at tayo naman po ay pinaghahanda naman ng Diyos. Walang makakapagsabi kung kailan, kung saan na mangyayari na ang mga ito. Minsan nga, di ba, pag sinabing, suspended ang klase kasi bukas may malakas na bagyo. Pero kinabukasan, ang sikat-sikat ng araw, walang makakapag-predict. Pero mangyayari ito. Wala nga lang makakapag-predict kung kailan yung eksaktong oras, eksaktong araw. Pero kailangan paghandaan.
Magandang bagay din na nangyayari sa atin, di ba? Sa mga lugar, halimbawa, no, dadaanan ito ng bagyo. O ngayon, pinaghahandaan na. Lumilikas na habang maaga pa at maraming buhay ang naliligtas, maraming kabuhayan ang naisasalba kasi naghanda. Mangyari man ngayon o hindi, ang mahalaga, naghanda ka. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, maghanda ka na. Tingnan nyo na yung mga mukha ng katabi ninyo, ha? Makahuling taon na yan ngayon. Diba? Maghanda ka. Paghandaan mo na. Hindi ito yung meron nga. Bata pa lang diba? Pero paghandaan mo na. Maliban na lang kung ipagkaloob ng Diyos, mabuhay ka ng 200 years old. Diba? Nasa Kanya, nasa Diyos ang ating buhay, lalo tigit, nasa Diyos ang ating kaligtasan. Amen.